Hindi na sila pinaghihinalaan ni na RJ. Magkakaroon pa sila ng pera mula sa ibibigay ni na RJ bilang kapalit ni Lolo Pepe. Sabi ni Balahaja, sabi ko sa iyo ayos ang plano. Hindi na kayo ang suspect. Kumita pa tayo. Sabi naman ni Moira, oo naman, magaling ka talaga. Ikaw na. Sabi naman ni Balahaja, oh ma'am, basta ang hatian natin 70% ang akin dito. Sabi ni Moira, lugi nga ako dyan Sabi naman ni Balahaja, ma'am, ako naman ang nakaisip nito Sabi naman ni Moira, basta, siguraduhin mong hindi ako sasabit dyan Sabi naman ng lalaki, ma'am, hindi baguhan ang kausap nyo. Tanong ni Moira, paano, ibabalik ba natin si Tanda? Paano yung sikreto namin? Sabi ni Balahaja, madam, kaya nga mas malaki ang cut ko Hindi nyo na po problemahin si Tanda. Ako na ang bahala doon. Hindi niya masasabi ang sikreto nyo. Bago magtapos ang usapan, sabi ni Moira, siguraduhin mo napangiti siya, ngiting tagumpay. Samantala malakas ang kutob ni Harry na may nangyayaring masama kay Lynette dahil sa kapirasong papel na may nakasulat na help. Pinalikan niya agad ang bahay ng tatay niya. Nakarating na si Harry sa bahay. May nakita siyang isang sasakyan na hindi naman pamilyar sa kanya. Ito na nga, may ibang tao na nga sa loob ng bahay. Tinalon niya ulit ang bakod para makapasok siya sa loob. Palibhasa sa bahay ito ng tatay niya kaya alam niya ang mga pasikot-sikot dito. Pinuksan niya ang sliding door sa kitchen. Tinatawag niya ng mahina ang pangalan ni Lynette. Kinuha niya muna ang vase bilang pangdepensa niya. Naramdaman niyang may pababa sa hagdan at nagtago muna siya. Nakita ni Harry ang isang lalaking nakamaskara. Umalis ito parang papunta sa kusina. Dali-daling umakyat si Harry sa itaas at hinanap si Lynette. Samantala, nasa kwarto si Lynette kung saan andito ang mga gamit ni Annalyn. Nag-aaway sila ng lalaki dahil pinakikialaman ang uniform ni Annalyn at inaamoy. Nababastusan si Lynette kaya inagaw niya. Nasampal niya ang lalaki pero nagalit sa kanya ang lalaki. Pinagbantaan na siya. Sabi ng lalaki, namimihasa ka na Mukha lang ako mabait pero wag mo ako sasagarin. Baka hindi ka na makita ng pamilya mo. Napaiyak si Lynette. Maya-maya nakita niya si Harry na dahan-dahang lumalapit. Sumesenyas na wag maingay. Sabi ni Lynette sa lalaki, baka ikaw ang hindi makita ng buhay ng pamilya mo. Nagalit na naman ang lalaki pero bago pa siya masaktan ay nahampas na ni Harry ang lalaki sa ulo. Napuruhan ni Harry. Nawalan agad ng malay ang lalaki. Agad hinila at nilabas ni Harry si Lynette. Okay lang po kayo? Hindi ba kayo nasaktan? Hindi pa man sila nakakababa ay nakasalubong na sila ng isa pang lalaking nakamaskara. Nagulat sina Harry at Lynette. Takot na takot sila. Palibhasa may baril ang lalaki. Walang nagawa si Harry kung hindi ang isuko ang kaligtasan nila. Kinuha si Harry ni Dax at binugbog. Samantala, nagbilin si Balahaja sa mga taong nakamaskara. Sabi niya, Dax, kukuhanin mo ang pera. Kailangan, pagkakuha mo ng pera, dispatchahin mo na yan. Tinutukoy niya ay si Harry. Sagot naman ni Dax, tatapusin ko na to para makapunta na ako dyan. Maririnig naman ni Lynette ang pinag-uusapan ni Dax at taong kausap sa telepono. Alam niyang mapapahamak sila at anumang oras ay pwede na silang mawala sa mundo. Hinahanap niya si Harry. Nasaan si Harry? Sagot naman ng lalaki, nasa tabi-tabi. Nagsalita ulit siya. Nasaan nga? Maya-maya ay sisilipin niya ang pinaghihilahan ni Harry. Makikita niyang walang malay si Harry. Takot na takot siya. Paano kami makakatakas sa kamay ng mga kriminal na to? Habang si Harry ay walang malay, duguan at hinihila ng lalaki. Dadalhin siya sa isang sulok para maitago. Samantala, patuloy na nagpapadala ng pictures at videos ang kidnapper kina RJ na sina Balahaja. Ang pinadala nilang video ay yung natutulog si Lolo Pepe. Para magising ay bubuhusan naman nila ng malamig na tubig. Ito raw ang pampaligo ni Don Pepe para magising. Napasigaw sina Giselle sa napanood. Awang-awa at iyak siya ng iyak.
Napanood rin nito ni na RJ at Annalyn. Samantala, susunugin naman ni Moira ang ebidensya ni Don Pepe. Galit na galit si Moira kay Don Pepe. Sabi niya, hindi ako makakapayag na masira ang buhay namin ng dahil lang sa'yo at sa DNA test na to. Masusunog na ng tuluyan ang resulta ng DNA. Akala nyo ba tanda ay maiisahan nyo ako? Ako si Moira Tanyag, hindi nyo ako maiisahan. Samantala nakahanda na ang pera, 100 milyong piso. Nakaabang rin si Moira sa balita at sa tawag ni Balahaja kina RJ. Maya-maya nga ay tumawag na si Balahaja kay RJ. Sabi ni RJ, nasa amin na ang pera, saan tayo makikita? Nagbilin naman si Balahaja. Ite-text ko na lang, tandaan mo ha, ikaw lang mag-isa. Kapag niloko mo kami, sa susunod, sa sarili niyang dugo maliligo ang tatay mo. Takot na takot si Giselle. Nagkukunwari naman na nagmamalasakit sina Moira at Zoe. Pero mababalitaan ito ni Kinito dahil loyal siya kay Don Pepe. Siya mismo ang magliligtas kay Don Pepe. Bago pa makipagkita si RJ sa mga suspect, nakausap na niya si Giselle na pag-aralan ni Kinito ang mga hakbang na dapat gawin. Mauuna siya sa lugar ng meet-up ni na RJ at ng mga suspect. Hindi nila alam, nakamasid na sa malayo si Kinito. Pagkakuha ng pera ay susundan ni Kinito ang kotse ng mga suspect hanggang sa matatagpuan na niya ang kinaroroonan ni Don Pepe. Sa malayo ay makikita siya ni Don Pepe. Mag-iingat siya na buhayan na ng pag-asa si Don Pepe. Malakas na ang loob niya dahil may tao nang magliligtas sa kanya. Sabi niya sa sarili niya, Kinito, bakit ang tagal mo? Sumenyas naman si Kinito nang huwag kang maingay. Don Pepe, ililigtas kita. At yan ang mga pakakaabangan natin sa abot kamay na pangarap. Kung gusto nyo ng mga ganitong klase ng kwento, please like this video and please subscribe to my channel.